Isang makapigil hiningang serye ng mga balita ang nagpagulat sa bansa ngayong araw, habang ang kinaroroonan ng nagtatagong Senador Ronald Bato de la Rosa ay tila na-leak sa publiko. Ang nagpakilalang vlogger ay naglabas ng impormasyon na nagsasabing matatagpuan si de la Rosa sa isang undisclosed location sa bansa. Ang reaksyon sa balitang ito ay mabilis at walang kumpas, mula sa palasyo hanggang sa Senado. Sa isang eksklusibong pakikipanayam, si Pangulong Bongbong Marcos ay tila nagulat ng tanungin tungkol sa balita. Bagaman hindi tuwirang kumpirmahin ang authenticity ng leak na lokasyon, sinabi ng Pangulo na seryosong sinusuri ng mga otoridad ang sitwasyon. Gagawin namin ang kailangang gawin upang masiguro ang katarungan, ani Marcos. Sa kabilang banda, si Senate President Francis Escudero ay tila nalito sa balita, sa isang video clip kung saan siya ay tila napapalingon na tila ba hindi niya maintindihan ang narinig. Ang kalihim ng DILG na si Benhur Abalos ay nagpahayag ng kanyang suporta sa anumang liga na proseso. Ang issue ay nagdulot ng isang matinding diskurso tungkol sa katarungan at pananagutan. Papalit natin ikaw. Gusto mo maging Senate President? Ang tanong, gusto mo ba ng tsa-tsa? Ang tanong ko yun. Nga pala. Kandidato ka nga pala ng alyansa. Di umano. Base doon sa naging doon sa mga isiniwalat nitong si Senator Rodante Marcoleta na di umano yung mga kandidato ng alyansa ng mga magnanakaw, direktang nakinabang diyan sa kickback ng flood control. Base kay Senator Rodante Marcoleta, meron daw listahan itong si Adrian Bersamin na kung saan naka-itemize yung pinagkagastusan noong mga nakuha nilang kickback dito sa mga maanumalyang flood control project. At doon sa item na yon, meron para diyan sa mga senatorial expenses nga. Meron pa nga, nandun pa nga daw si Andrew doon sa listahan, pambihirang yan. So anong gusto mangyari ngayon? Charter change tayo. Term extension tayo kay Marcos Jr. Huwag nyo nang patagalin. Ito sinasabi ko dito sa administrasyon na to. Wala kayong takas. Kung hindi si Sara Duterte ang magpapanagot sa inyo, mananagot at mananagot kayo doon sa pagnanakaw na ginawa nyo sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Sa ayon sa gusto nyo. Wala kayong lusot para sa lahat ng nakinabang. Kahit na 5 yung tinanggap mo dyan sa mga maanumalyang flood control na yan, meron kang pananagutan. Dahil dyan sa pera na yan, maraming buhay ang nawala. Dugo ho yung pera na yan, mga kababayan. Sa mga nagdaang mga bagyo, nakita nyo kung gaano katinding perwisyo ang inihatid ng ginawa nilang pagnanakaw na yan sa administrasyon na to. Diba? Kaya para doon sa mga Talyanista at Ensaymada vlogger, para doon sa mga Dilawan, Pinklawan vlogger, tanungin nyo na yung mga handler nyo. Saan ho ba galing itong 500,000 na to? Diba, alam ko naman mga bayaran kayo. Wala kayong sariling pag-iisip. Wala kayong sariling mga punto de vista. Wala kayong sariling mga desisyon sa mga vlog nyo. Kailangan yung makakapagprotekta sa kung sino mang mga handler nyo. Yun lang ang pwede nyong ilabas sa inyong mga pahina at mga channel. Dito sa PH Update hindi. Walang makakapagdikta sa atin dito. Walang makakapagdikta. Yung gusto kong ipalabas, yun ang ipapalabas ko. Okay? Wala yung tipong, hindi pwede. Yung gusto lang natin, yun lang, kunyari, trip ko ngayon itong si Erwin Tulfo, sa tingin ko parang gusto niya atang maging Senate President, pero hindi maaari, Brad. Ang tanong, gusto mo muna ng term extension, pero sa bagay, nasa interest nyo naman yan, di ba? Kayong mga naging kandidato ng alyansa, nasa interest nyo na i-extend ang term nitong si Marcos Jr. Di ba? Next. Ito na ho mga kababayan, matindi ho ito. For all I know, nandyan lang si Sen Bato sa tabi-tabi, naghahanap lang ng paraan. Kung kinakailangan nandun na naman siya sa Senado, iwasan lang niya yung NBI.
Pambihira talaga tong si Atty. Israeli Tutorion. Eto na. Rumekta na ho tayo sa interview niya dito kay Manong Ted Filon. Game. Ino-operate ho ngayon si Senator SP Cayetano. Ino-operate ho siya sa mainstream media. Yung 10K, kung ano-ano yung mga banat sa kanya. Pambihira. Sino bumabanat? Panoorin nyo ho itong programa na to. Ted Filon at DJ Chacha. Sir, good morning. Salamat sa panahon. Magandang umaga po. May buntagsad. Attorney, ito ho muna. Nagsumagot na po yung OSG sa inyo pong petisyon. Kailan po kayo tutugon, sir? Actually, may draft na kami ng aming reply no, as early as 3:30 in the morning today. But of course, we await the comments of other friend lawyers who want to contribute likewise. No? But we gave ourselves a 2 p.m. deadline, even if tomorrow pa yung aking, yung deadline ko. Oo. So today po, ang deadline ninyo, ano yan? Deadline ba to submit? Tomorrow pa ang deadline. But Tomorrow. Tomorrow ang deadline namin, pero we are giving ourselves a 2 p.m. deadline. Alright, so technically po, ang deadline ninyo per Supreme Court order is until tomorrow po. Yes. Pero i-submit namin ngayong hapon. Alright. Inshallah. Sige, so attorney, yung pong inyong kliyente, kung mamarapatin po ninyo, the usual question po na aming naitanong sa inyo for several occasions, nasaan ngayon si Senator Bato? Well, as of the moment, di ko talaga alam kasi nung confirmed na umalis siya at 2:30 in the morning, nakaalis ako earlier mga 1:30 or 1:45 in the morning, no? Di kami nakapag-usap na meron siyang plano na ganun. Parang I don't know what happened after I left. So, nung dumating nga ako mga 9 o'clock in the morning, I really had no idea na wala na pala siya dun sa Senado. Kaya pala yung supervisor ng USAA nagtanong sa akin kung sigurado ba daw na si Senator Bato ang nagpaakyat sa akin. Sabi ko, presumed na yun, kaya ako naman ang lawyer. So pinaakyat naman ako. I really do not know, sir. Attorney, meron po akong interview na napanood during the time that this is happening. I think yung binabanggit nyo na around 1 a.m. Meron pang nagtanong na media sa inyo kung nasan si Senator Bato. Tama po ba? Tapos parang may pinakita kayong litrato. So, yun po, well, as in like no idea, no discussion with Senator Bato tungkol po sa pag-alis niya. Wala talaga kayong kaalam-alam. Ang nangyari kasi mga 1 to 1:30, pumunta kami ni Senator Bato dun sa crime scene yung sa area ng putukan. Tapos si DJ Chacha na sumasalansan dito kay Atty. Israeli Tutorion. Pambihira. Palakpakan muna natin to si DJ Chacha. Idol yan Idol yan si DJ Chacha. Malupit yan, malupit. Picture pa kami doon para for posterity purposes at saka ebidensya na rin na nandun talaga sa Senado. So, yung mga agam-agam noong mga panahon na yon na kaya nagkaroon ng mga ganong klaseng komisyon para makatakas si Bato. Wala akong katotohanan yan. Siguro afterthought na lang ni Senator Bato yun. Yung tipong anak ng tokwa, di talaga titigilan ng Senado, bababuyin talaga nito mga siraulo na to ang Senado. Kailangan ko nang umiska po, kawawa naman yung bagong liderato. Pero kung sakaling kailanganin ako, sigurado magpapakita. Pinost ko yun. At pagkatapos noon, umakyat po kami sa taas at nagkausap kami about his legal, remedies under the law. He was inquiring as to ano ba talaga yung Section 17 ng Republic Act 9851. And I was explaining to him yung surrender mechanism nga. Walang procedural mechanism under Republic Act 9851. Kasi nga po hindi natin kinopya lahat yung yung ano na ho ito, labanan ng naratibo. Tama yung mga nag-a-advise dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na ho ito labanan ng katotohanan. Labanan na ho ito ng naratibo. Kung sino magaling mag-shape ng narrative sa social media, sa mainstream media,
sila mananalo. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na ibahagi itong video na to. Ibahagi, hindi ko yung gagawa ng FB page tapos papangalanan ng PH Update. Hindi ho atin yan. Pinapaalalahanan ko kayo mga kababayan. Poser ho ito. Baka magpakalat ng fake news yan. Ako ho mapagbintangan. Hindi ho atin ang FB page na to. Pakishare ho ng video. Okay? Okay lang kung re-upload nyo yan sa inyong sariling mga pahina, mga Facebook account. Huwag lang kung gagawa ng FB page na nakapangalan sa PH Update at ipapakita na para bang sa atin ito. Hindi ho atin ito. Ang worry natin dito, baka mag-share ng kung ano-anong kabuktutan itong channel na to at tayo ho ang mapagbintangan. Okay? Alam nyo na ho, napakabengatibo ho ng administrasyon na to. Tapos gumawa ho siya ng ganitong kabuktutan at tayo mapagbibintangan. Unfair naman ho sa atin yan mga kababayan. Kaya ho tayo di pumupunta sa FB dahil sa mga ganyang klaseng kaganapan. Paki-report at paki-block na rin ho. Report sabay block. Okay? Makikita nyo ho, merong tatlong parang tuldok dyan. Report. Tapos i-block nyo na ho para hindi nyo na ho makita yung page na yan. Maraming salamat mga kababayan. Tuloy natin. Lahat ng sistema doon sa Rome Statute. And nung na-research ko nga yung pag-frame ng Republic Act 9851, na-confirm na si Senator Gordon ang sponsor nito at nagtanong pa nga si Senator Pangilinan kung anong extent kung yung cases na kung baga yung mga parehong ganitong cases. And Senator Gordon was answer to the effect that the Republic Act 9851 was actually passed in order to fortify, strengthen our local criminal laws. Kaya nga, nung narinig yun ni Senator Bato, parang nakampante naman siya at saka nagtanong, saan ka matulog, attorney? Dito lang, sa Senado. Wag na nakakahiya sa'yo, may room ka naman, di ba? Sa hotel, dun sa maliit na hotel na kinuha ng kanyang staff sa akin, doon ka na matulog para makakomportable ka naman. I followed his advice and paglabas ko may nag-interview pa nga sa akin and I confirm nandun pa siya. Okay. So sa madaling salita, wala kayong naulinigan o naramdaman sa pag-uusap ninyo with Senator Bato last week na mangyayari ito. Ang sabi nyo rin po, Nako DG, wala siyang wala talagang alam itong si Senator tuloy. Senator, tumakbo ka na kasi Attorney Sreli Tuturion, pinapahirapan mo pa si PH Update. Senator Sreli Tuturion, yan yung yaan ang titulo na sa'yo, bagay sa'yo. Wala talagang alam itong si Attorney Tuturion. Diyan sa plano na yan ni Senator Bato. Pero feeling ko ito personal ito. Ako feeling ko lang, wala sa plano ni Senator Bato na umalis sa Senado. Kasi doon sa mga earlier pronouncement niya, sinasabi niya, kakaano ko lang naman dito, senador naman ako ng Republika, bakit niyo ako pinapaalis sa Senado? Ano niyo muna, excuse ko muna yung mga legal remedies ko. Pilipino naman ako, ganun yung kanyang messaging Noong nagkaroon na ng kaguluhan, talagang balagbag na sila dyan, umalis na ho siya. Kasi parang nabasa na niya kung paano i-frame ng mainstream media ng Malacanang yung mga kaganapan na yan. Kaya minabuti niya na bago pa umabot na suspindihin ito si Mawa Plasca, di ba, magkaroon ng panibagong Senate Sergeant at Arms, hindi suspindihin itong si Matibag, magkaroon ng panibagong pag-atake sa Senado. Minabuti niya na umalis siya. Ngayon kung alam yan nitong si Attorney Sreli Tuturion, palagay ko iba yung ipapayo nitong abogado na tumahusay ito di ba? Marami siyang ibibigay na option. At ang pag-alis sa Senado, sa tingin ko hindi niya ikukonsidera yan kasi mas protektado nga si Senator Bato dyan sa Senado. Pero Bato yan di ba? Hindi niyo mahuhuli yan. hindi nyo siya nakakausap ngayon, pamilya lamang niya, tama po ba? Yes. Pamilya lamang niya. Kasi nung nandun siya sa Senado, tinanong ko siya, Boss, bakit di mo ako kinukontak? Kasi kung mag-text ako, may ping yan, natitrace yan, sabi niya sa akin. Oo. Digo, kaya pala, yun pala yung explanation. At saka nakadaan na din ako niyan sa
KOJC Seeds. Ewan ko ba itong buhay ko? Sa KOJC Seeds, nandun ako. Doon sa Senate Seeds naman, nandun din ako. So ganyan lang siguro ang nasa palad ko. So itong ginawa ni Senator Bato is his personal decision? Wala po kayong advice na gano'n? Wala akong advice na ganun. Of course, as a lawyer, I only present alternative courses of action to my client. Ilang beses ko na yan nasabi. I discuss the strength, weaknesses, opportunities, strengths, no, of such alternative courses of action. I let the client decide. Honestly, before I left, hindi namin napag-usapan yan. Yun lang mga ibang mga options niya. Attorney, ano ang public perception kasi ngayon, ito based sa mga nakikita ko online, kung wala talagang ginawa namang mali, bakit nawala? Bakit nagtatago na naman ulit ngayon? Ano po ang... Kung bakit walang ginawang mali, bakit nawala? Nagtatago na naman ho siya ngayon. DJ, sa pagiging adik ng administrasyon na to, anak ng tokwa, mabansagan ka lang na kaalyado ni Duterte kung ikaw ay politiko, kahit nakaupo ka lang, mawawalan ka ng budget. Di ba? Nabansagan kang Duterte supporter, hindi mo inaayoy yung mga pagnanakaw nila. Nakaupo ka lang sa isang sulok, nananahimik ka. O dahil nananahimik ka, tatanggalan ka nila ng budget. Ganun katindi ang administrasyon na to. DJ, hindi nila kailangan ng dahilan para benggahin ka. paliwanag nyo doon? Dito sa pangalawang pagkakataon na nawawala na naman si Senator. There is really so against him. Walang klaro sa kanya under local jurisdiction. At saka granting for the sake of argument na may jurisdiction pa nga ang ICC dito, to which we question that, ha? Granting for the sake of argument na may jurisdiction pa siya. Yung recognition of a warrant of arrest is different from enforcement of a warrant of arrest. Kaya nga po, ang sa amin dito, the Constitution is supreme in our jurisdiction. Just because there is a foreign process, it does not mean that you will surrender it. It does not mean that just because the president decides, no, if ever he decides na we will surrender Bato to the ICC, it has to pass through local courts because that is what is provided for by the 1987 Constitution, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Mandate din ito ng customary international law. Hindi na lang natin pag-usapan yung Article 59. What about Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights? What about Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights? Saka ibang mga interviews ko, I can cite you 15 cases and other cases na lahat ng constitutional democracies, pag may arrest warrant, dadaan talaga yan sa local courts. I can cite you example, yung kay Nassim case, kay El Masri case. Libyan siya, nadakip siya doon sa Italy. Pero the Italian courts, no, entertained his petition which was filed before it and decided even in his favor and deported him back to Libya. In Ivory Coast also, yung Simon Gbagbo case. May kaso siya, may ICC warrant siya, but the Ivory Coast local courts entertained his petition and he's found out that his rights were not respected. There were procedural defects in his supposed arrest, and he was given his rights were recognized under Ivory Coast law. And I can cite you other examples likewise. So, grabe pala. Meron pala talagang, kung tawagin yan sa salita ng mga abogado, meron mga jurisprudence. Diba, meron na palang nangyaring kahalintulad ng ginawa na yan kay Senator Bato de la Rosa. At napatunayan na meron talagang merong pagkukulang. Mali pala yung ginagawa na yan kay Sen Bato. Siya tingin ko kumbisido na dito si DJ Chacha. Dito siya mga paliwanag na to ni Atty. Strelly Tutorial. Under customary international law, under our 1987 Constitution, and even under Article 59, nandun yan. Yung proseso lang, kung i-follow natin Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution, medyo mas mahaba.
Pero under Article Oo. 59, medyo abbreviated. Oo. But in both sources, kailangan dumaan ng local courts. Oo. Hindi po pwede executive discretion lang yan. Oo, magkaiba po ang posisyon nyo, no? Dito po sa naging tugon ng OSG, ang binabanggit po nila ay hindi na kailangan nitong local court order para po maipatupad itong ICC warrant. So ibig sabihin, tama ang suspecha ni Senator Bato de la Rosa na nung hindi na kailangan yung local courts para ipatupad yung ICC warrant. Ang plano ho talaga, idiretso siya sa The Hague. Oh, yun ang tayo ng yung Malacanang, yun ang tayo ng executive. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hayaan nyo ho mga kababayan, wag ho masyadong, wag ho kayong masyadong mag-alta presyon. Alam ko karamihan ng mga kasama natin dyan, nag-iinit ang ulo pagka ganito naririnig sa mga kaganapan sa ating bansa. Wag ho masyadong mainit. Ika nga lang yan, lilipas din yan. Darating din yung panahon na makakaganti rin ang sambayanan. Ika nga mabibigyang hustisya yung mga pinagnakawan. Matanong ko lang po, kung kasi na-explain nyo na rin yung sagot nyo na yan, dun sa tanong ko na kung walang ginawa, bakit nagtatago, it seems like ang binabanggit nyo po sa sagot nyo ngayon, ine-exhaust nyo lang lahat ng pupwede pang posibilidad na maibigay or due process for Senator Bato. Ngayon, ano pong sagot nyo dito? Ang banggit ng OSG, hindi dapat maging sanctuary for impunity ang Senado, lalo na rin po ang Pilipinas. Ano pong tugon nyo dyan? Reaksyon? Ang tugon namin dyan ay hindi naman ito a matter of a question of what you call this, yung sanctuary of impunity. Wala ngang local confirmation, local judicial confirmation yung kanilang process. Ang sa amin is, yung ngang foreign judgment, yung divorce decree, ma-divorce ka doon sa abroad. Kailangan nga yan under Rule 39, Section 48, ipa-confirm, ipa-affirm dito by a local courts. How much more for a foreign warrant of arrest, which Ay, will ganun yun. Pag pala dinivorce ka sa ibang bansa, kailangan mo pang isang guni sa ating mga local court sa Pilipinas. Pambihira yun. Divorce lang yun. Arrest warrant ito. Anak ng Petrang Garapata. You're right. Yung nga No? po, So, attorney, kumbaga attorney, same answer to the previous question, ano po? Yung inyo pong Same argument. answer. Okay, Same yes, answer. correct. But Sige how po. can we call him a fugitive from justice when there is no proper charge Yes. that has been Yes, sir. confirmed under Opo. Philippine laws? Opo, yes sir. Yes. Well said, and you mentioned that several times nga po, no, na iba ho ang inyo Yes, pong Okay, sige. So, attorney, may ugong-ugong na naman kasi na baka magkaroon ng change sa leadership in the Nako, Senate. yan ang sinasabi ko. Kailangan naman pong mag-appear ang inyo pong kliyente at bumoto na naman. Ano ho pang balita natin? Well, Ayan. that's an option also that can be decided only by Senator Bato de la Rosa. No? For all you know, nandyan lang siya sa tabi-tabi. Naku po. Naghahanap lang ng paraan. Kung kinakailangan na nandun na naman siya, iiwasan lang niya yung NBI kasi hellbent talaga yung NBI na nadakpin siya. Baka makapasok uli, we never know. But that's a matter that can only be decided by Senator Bato de la Rosa. Nako, malaman niya sinabi na yan itong si Atty. Israeli Totoro na bahinay-hinay kayo para doon sa mga nagtatangkang patalsikin itong si SP Cayetano baka pagka kinailangan yung bato wala nang problema di Senate Protective Custody ulit. Hindi, wala. Walang Senate, walang rigodon ngayon sa Senado. Okay? Maliwanag po sa sikat ng araw. Ayaw ng mga senador yung term extension. Ayaw ng mga senador yung charter change dito sa administrasyon na to ng mga adik sa Malacanang. Okay? Ayaw. Mantakin nyo, dapat pala hindi naman si Alan Peter Cayetano magiging Senate President. Noong kudita sa Senado, bago nito. Diba? Bago nito. Ngayon, dahil siguro sobrang lalanan nitong si Tuta Soto, habang gumagapang ang mga ordinaryong Pilipino at di malaman kung paano mairaraos sa maghapon, ang pinagkakabalahan meeting dito kay Boji D. Pinag-uusapan, charter change, term extension ng mga congressman at senador at ng mga siraulo sa Malacanang.
Di ba? Sabi nitong si political strategist na si Sir Lito Banayo, ang mag-e-election lang daw pagka nagkataon sa 2028 mayor at governor. Anak ng Petra Garapata. Yari tayo dyan. Ngayon nagkabistuhan. Nalaman ng mga senador, nalaman ni Loren, nalaman ni Villar. Teka. Diba, umuoo na nga tayo sa mga katarantad ng Malacanang. Tapos gusto pa nila ng umisa ng ganito. Ayaw namin yan, sabi siguro ng mga senador. Ganun mo talaga. Diba? Ano yan paramihan ng bilang sa Senado. Ngayon, puro kabalbalan ginagawa mo. Okay, sige po. So aantabay ho kami, attorney, sa inyo po mga gagawin po na answer dito po sa naging reply po ng OSG. At muli ho kaming nagpapasalamat sa inyo for giving our show your version and side of the story para ho naman natin mabalanse ang isyong ito, attorney. Yes po. Maraming salamat din po, Sir Ted. Maraming salamat sa oportunidad. Opo. In fairness sa lahat ng mainstream media, kaya ako pinapanood yan kay Manong Ted at kay DJ Chacha. Oo, meron silang bias. Hindi na, given naman yun, di ba? Nagpo-programa kayo, oligarko may-ari ng istasyon. Wala problema doon, given na yun. Nararamdaman natin na pagdating kay Tuta Soto, kay Ping Lacson Boytago, meron talagang baling. Kahit paano. Okay? Pero sa lahat ng news anchor, sa lahat ng reporter, sa lahat ng nag-i-interview sa media, isa itong si Ted Filon sa hindi nagpipilit sa naratibo doon sa kanyang ini-interview. Hindi siya kagaya nung ibang mga nag-i-interview sa media na kung saan isusukalgal sa bunganga nung kanila mga ini-interview yung naratibo na gusto nilang takbuhin ng programa. Hindi ho ganon yan si Manong Ted Filon. At segue ho tayo. Lipat ho tayo Lunes ngayon. Siyempre Lunes kailangan mapasyadahan natin lahat ng ika nga dapat malaman sa bayanan. O dito ho tayo. Ano ba ito PH? Interview ulit. Dito si Atty. Shrelly Toturion. Hello, good morning. Good morning po. Attorney, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagsumite ng OSG ng kanilang komento? Laban nga po dito sa Eto di ako magtataka kung biglang maging senador itong si Atty. Shrelly Toturion. Totoo lang sa totoo lang. Di ako magtataka. At saka kung manalo to, di ho tayo magtataka. Kung biglang manalo tong si Atty. Shrelly Toturion. hinihingi po ng kampo ninyo ni Senator Bato na TRO. Well, actually, we are in the process of finalizing our reply, no? Because we are given 3 days. Supposedly Tuesday yung aming last day, but we will decide to submit it within the day. Pinakamatagal siguro at 2 o'clock. Finished na, but I just have to make some refinements. Attorney, nasaan nga ba ngayon si Senator Bato? Maaari niyo po bang masabi yung kanyang lokasyon at Ito naman si Kuya para namang eng-eng. Minsan talaga yung mga taga-media. Yung rekta tatanungin nasan po ba si Senator Bato, pwede nyo ba na sabihin yung lokasyon? Hindi pa pwedeng kumusta na hubang yung kliyente? Palakpakan natin yung mga media. Yung mga mga bagito, mga nagpapaka Ted Filon. Diba wala naman sa hulog yung mga tanong. nasabihan din po niya ba kayo na aalis siya ng Senate Complex noong Huwebes dahil alam na mga natin humingi siya ng protective custody mula sa Senado? Well, honestly, hindi ko alam, no? We parted ways mga 1:30 in the morning, if my memory serves me right, and wala na ako nung na-confirm na umalas siya mga 2:30 a.m. No, I did not know what transpired after I left. And I just learned thereafter and confirmed thereafter through the declaration of Senate President Cayetano na wala na nga siya doon sa Senado. He is making himself unavailable. But that does not mean that he is a fugitive from justice. Ano po yung reaction ninyo, Attorney, sa mga nagsasabing diversionary tactic lamang daw yun, yung putukan sa Senado noong Miyerkules para daw makatakas si Senator Bato?
Naku po. Imposible yan. Kasi morning pa lang nandun na ang NBI. No? It shows pati yung chief ng NBI pumunta na sa Senado and really attempted to enter the Senate. Hindi naman po pwede na conspirator din namin yung NBI. And minutes before the firefight happened, nakakuha pa nga ako ng video nung nandun ako sa sa office, harap ng office ni Senator Bato de la Rosa balcony, at nakakuha ko ng mga video na confirm pala ng mga NBI talaga noon na nagka-casing doon sa opisina ni Senator Bato de la Rosa, at na-post ko yun sa Facebook and confirm nga, nandun talaga sila doon sa vicinity ng area. Alright. Balik po tayo dun sa sinabi, no, yung komento ng OSG. Iginit po nila na maaari pong ipatupad itong ICC warrant kahit wala pong hiwalay na aksyon mula sa local courts. Iginit po nila po yung RA 9851. Ano po ang pinakamalaking legal disagreement po ninyo dito? Ang pinakamalaking legal disagreement ay tayo lamang sa buong mundo. Ang napaka-unique na bansa na willing tayo na yung ating kapwa Pilipino ay isuko kaagad sa isang foreign court, no? Adik eh. Tor yun, adik eh. Unique tayo kasi adik yung mga namumuno sa atin, mga mero sira sa TikTok. This is not only covered under Article 59 of the Rome Statute kasi sabi nila hindi na daw kami maka-invoke Article 59 of the Rome Statute, no? Napakamali naman po yun. We cannot cherry pick. Yung arrest warrant is based under Article 58. So, yung Article 58, ini-enforce nila. Article 59, hindi kami maka-invoke. Pero hindi lang yan. We are also a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights. If you read Article 9 there too, no, thereof, nakasaad doon that the respondent has the right to secure the aid of the local courts and determine whether or not he has defenses under the law and his rights are protected under the law. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights likewise state that. So it is customary international law to accord a citizen, no, or accord any person the remedy of going to courts, to the nearest competent judicial authority, in the whole world, in whatever constitutional democracies. This happened in Italy. El Masri Nassim, no? Isa siyang Libyan na dakip dun sa Italy, and then the Italian courts, no? Yate, para naman alam talaga gave mambira him natin. the chance to prove his case and give him the chance to determine whether or not his rights were respected. And Italy even ordered his release in Ivory Coast, the Simon Gbagbo case. May warrant of arrest din siya, but he was given the chance to present evidences that his rights were not protected, and the Ivory Coast local courts likewise gave him relief. So this is not only a matter that should be respected by the Philippines, but this is respected in all constitutional democracies. Attorney, paano po kapag hindi po pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling niyo po na TRO at pagbigyan po nila ang Senado? Spekulasyon lang yan ating. Hindi natin pwedeng paunahan kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Yung senaryo na yan, lalabas at lalabas yan. Makikita natin kung ano magiging tugon ng Korte Suprema diyan sa ano na yan, diyan sa petition na yan ni Sen Bato de la Rosa. Nasabi na Pero okay lang naman, tanong mo yan baka yung pinapatanong ng hamon magagawa natin. gobyerno, executive government natin. Ano po ang magiging hakbang ng kampo po ni Senator Bato? Well, I am a positivist. No? Ayoko po pangunahan yung Korte Suprema dito kasi it's really within their